Nako, eto na mga kababayan ko, no? Isang scammer na vlogger na pasosyal at merong sikat na content na mga salon-salon. So sino kaya ito mga kababayan, no? Ito kasi ay di umano ay ng scam ng worth 13 million pesos na product na hindi pa rin binabayaran until now. Oh, sino po ba yung na-scam? Siyempre walang iba kundi ang kaibigan natin na si Boss Mike Cervera, mga kababayan ko. Oo, nagtungo nga po sa NBI itong si Boss Mike dahil nga dito sa inihain niyang reklamo na estafa, okay, sa NBI. Laban po kay kay Chenilyn. Wag na natin pangangalanan, 'di ba? Para mas suspense, 'di ba? Pero for sure, kilalang kilala nyo 'to, 'di ba? Tignan nyo sa comment section yung mga nakakilala dito sa baklitang ito na estapadora pala, 'di ba? Bibigyan natin siya ng reaction ngayon mga kababayan ha. Kapwa niya vlogger ang isang vlogger na umorder ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. Isang taon na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabayad ang vlogger pero active na active daw sa social media. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. 13 million pesos umano ang mga customized hair product na in-order ng isang customized vlogger at salon owner sa kapwa niya vlogger. Customize narinig nyo mga kababayan, customize. So ibig sabihin, nakapangalan pa sa kanya. Mahal talaga yung pag-customize, of course. So, ayun, nai-ano naman daw, nai-provide naman daw ni Boss Mike yung product na yon. Pero yun nga, 'di ba, hindi siya nabayaran. Ito mahirap sa mga mga kababayan, sa mga scammer na ganito. Yung pagkakatiwalaan mo, lalo na kaibigan pa siguro ni Boss Mike to or talagang personal nakakilala, 'di ba? So, ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, eto si Boss Mike sa pagkakaalam ko, if I'm not mistaken, meron din siyang salon. Okay? So, may nagpapatakbo rin ng may mga staff siya dun sa salon. So, matagal na rin businessman talaga ito. Ang dami negosyo nito ni Boss Mike Cervera. So, kaya nakakapagtaka na may scam siya ng ganito, di ba? Pero, gayon pa man, yung palang nangyari, na-scam pa rin siya. Kahit gaano talaga kagaling sa business. Pag once nakakilala mo, pinagkakatiwalaan mo, 'di ba? So lesson learned din talaga kay Boss Mike ito, 'di ba? Pero ang problema, halos isang taon mula nang Nako, ma-deliver ang mga produkto, hindi pa yun lang. nagbabayad ni 5 ang inirereklamo. Kaya nagpasaklolo na raw si Cervera sa NBI Fraud and Financial Division para sampahan ng reklamong estafa ang beauty vlogger. Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Cervera na mauuwi sa konsumisyon ang big order ng inakalang legit na kliyente. Nakita ko naman sa presentasyon niya, ang sabi niya, 100 mahigit yung branches niya. Kaya sabi ko, okay naman, kakayanin naman na makapagbayad kasi may may source of income. Correct. Customized o pinangalan mismo sa beauty vlogger, diba? ang mga hair product. Yun ang masakit din minsan, no? Yung syempre pinagkatiwalaan mo, no? Tapos oonsein ka pala. So, naman, kumbaga mayroon namang pala ibubuga itong beauty beauty salon na vlogger na ito, 'di ba? No, meron naman pala ibubuga dahil merong siyang 100 branches, sabi niya, yung presentation niya. So, syempre, ito si Boss Mike, business is business may pinirma naman silang kontrata niya for sure, 'di ba? Hindi ka naman makakapagdemanda nang wala kayong kontratang pinangahawakan. Of course, meron at meron 'yan. Ngayon, ang tanong na lang dito mga kababayan, paano babayaran itong buti pa nga, mabait pa nga to si Boss Mike at hindi niya pinalagyan ng interest kasi isang taon mahigit Imagine that. Tapos nakikita ka
nagpleplex ka ng mga ano mo, ng mga yaman mo, 'di ba? Oh, mahirap nga naman 'yon na nagpleplex ka ng yaman mo, mayaman ka pala sa utang. Imagine that, 13 million pesos, mga kababayan. Gaano kalaki yung 13 million na 'yon para dito sa ano na to, beauty product na to, 'di ba? Actually, nagulat din ako nung nalaman ko to no? Napanood ko si Boss Mike sa balita. Aba, kaya pala nasa ano sila, may My Day to si Boss Mike na nasa NBI sila ni Mima Alicia. 'Di ba? Dahil may kakasuhan pala sa NBI, Kaya naano ko, na gulat ako. Akala ko meron lang silang something appointment na kung anong i-cover doon or pag-uusapan. No, yung pala nagsampa pala siya ng kaso, no. Eto, lesson learned na rin, no, sa mga kababayan natin Pilipino. Nag-i-start mag-business. So pag nag-i-start kayo ng business, alam nyo na pagka mga ganyan, order, mga mga consignment. So, kailangan meron kayo talagang pipirmahang kontrata para may labang kayo in the end of the day. 'Di ba? Kagaya ni Boss Mike, makakapagdemanda kayo. 'Di ba? Kasi yung iba kasi verbal na lang walang pinangahawakan. So, kaya ang tendency, pag nagdemanda ka, hindi rin ini-entertain ng ano kasi hindi siya mako-consider as estafa. 'Di ba? Kasi wala namang kayong pinanghawakan na kontrata or hindi naman siya ano, 'di ba? Hindi naman siya tawag dito, wala kang mapatunay na talagang meron kayong kontrata or meron kayong ano. 'Yun ang mahirap sa verbal. Kaya lesson learned sa ating lahat 'to, no, especially sa mga business owner kagaya ni Boss Mike, 'di ba? Na wag pakatiwala kahit na sabi mong matagal mo nang kilala yan or kilala mo pa yan ng ano, 'di ba? Yung magkapatid niya tulad ni Kim Chiu, 'di ba? Sa yung kapatid niya, inonse pa rin siya, 'di ba? O ilang milyon yung ginastos. Na hindi papayan dahil na-deliver ng kompleto ang orders, pinagkakakitaan pa raw yan hanggang ngayon ng beauty vlogger. Nako! Bagay na ikinasasama ng loob ni Cervera. Ilang beses na raw sila nakipag-ugnayan sa kabilang kampo. Nagbayad din umano kalaunan ng beauty vlogger pero tumalbog naman ang nasa 20 Yun lang. cheque at closed na pala ang mga account. Yun lang. Nakadagdag pa sa inis ni Cervera dahil active pa sa social media, Social media, ang beauty correct. vlogger. Pa talaga sila magsalita na minsan alam mo na binobola ka. Oo, Diba? tama. Mahalata mo. Pero dito hindi ko talaga nahalata na ganito pala mangyayari. Parang Oo. feeling ko tuloy na isahan ako eksperto na ako sa pagnenegosyo. Nais Tama. daw ngayon ni Cervera na mapanagot ang beauty vlogger. Hinala Dapat pa niya, lang, hindi oo. lang siya ang naagrabyado nito. Purpose nga namin ay yun maging aware din yung iba baka mamaya hindi ko rin na Tama. masigurado Oo. kung ako lang. Ilang beses Oo. tinawagan ng News 5 ang beauty vlogger para sa kanyang panig. Ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawa. Nagbabalita mula Oo. sa frontline. Ayan, 'di ba? Tulad niyan, mga kababayan, kailangan talaga natin maging aware yung mga tao. Kailangan pag may mga ganito, 'di ba? Kailangan mai-televise talaga, maipakalat natin. Kaya ipakalat nyo 'to, mga kababayan. Tong video na 'to, no, i-share nyo ng i-share kasi hindi po biro ang naloloko sa mga ganitong klaseng negosyo, no? Lalo na mga beauty products, 'di ba, na kino-consign or hinihingan ng kontrata or ginagawa ng kontrata. Mahirap 'yan. Okay, mahirap 'yan. Kaya kailangan ma-spread 'to kasi tama nga naman si Boss Mike, baka mamaya, 'di ba? Marami na palang naloko 'to. Hindi lang siya ang na-estafa nito. 'Di ba? Marami pang iba. Maging awareness na lang sa lahat, 'di ba? Gawin nating public awareness itong topic na ito issue na ito regarding dito sa baklang kulangot na, 'di ba? Estapadora pala, 'di ba? Ito mahirap sa mga ganitong klase ng tao. For sure kilala nyo na 'yan, 'di ba? Sino ba yung isa? Nako, mahirap magbanggit ng pangalan, baka mamaya sabihin nyo masyadong judgmental. Oo, kahit na walang tinutukoy si Mike Cervera, sabihin nyo
kami yung nagpapangalan. O, di mas maganda, manggaling na mismo dyan sa comment section. Di ba? O, mabasa nyo kung sino yung, ano na yan, vlogger na yan. Di ba? O, so, eto naman tayo, lipat naman tayo sa isang balita, mga kababayan, na kung saan, okay, kung saan po ay mainit na pinag-uusapan itong kasinungalingan. Kasinungalingan po nito ni, ano, tawag dito ni Marcubeta. Oh. Kasi nga po bakit? Na hot seat siya ngayon. Hot seat itong si Marcubeta dahil sa sinabi niya na ipaubaya na raw. Oh, ipaubaya na yung alin? Yung ano po, yung West Philippine Sea, 'di ba? Oh, kaya po ito ang kinagagalit ng sambayan ng Pilipino, 'di ba? Eh meron nga tayong kasabihan na ano, 'di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo, 'di ba? Yan ay nasa sagisag ng ating lupang sinilangan, 'di ba? Sa Pilipinas po. Yan po ay nakapanata sa ating awitin na lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Pero itong si Marcoleta ay gusto niya, no? Oo, mabuhay ang China, mga kababayan. So eto, pakinggan natin itong balita bago tayo magbigay ng kabuuang reaksyon dito po sa ano na ito, issue na ito. Wait lang po Oh, parang nasa hot seat siya ngayon 'di ba? Oh, kasi may binitawan siyang ano, salita. Oh. Saying mom on a Coast Guard official's invitation to join the... Wait lang. There was a Ito. Yun sa ano nila. Know your boundaries ayon sa konstitusyon. Para kasi kay Senador Dante Marcoleta, may nanghimasok sa Senado mula sa ehekutibo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. nagbukod na ang liderato ng Senado matapos Ay, hindi pa pala to. Yung sinabi ni Senator Dante Marcoleta Marcoleta na ano na Good afternoon. Sir, Oh. kami comment lang kayo sa sinasabi ni Tariela na sumama daw kayo sa West Philippine Sea sa Kalayaan Island Group, sir. Pero mas mabuting gawin doon. Bago yun, sabi nga ni Commodore Tariel, kasama si Justice Carmador. Sino ba yung professor sa'yo? Patungkakan. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating. Salamat, sir. kapakanan no? Narinig nyo, kapakanan daw. Paano magkakaroon ng kapakanan kung ikaw nga mismo hindi mo alam yung kapakanan, yung tamang kapakanan na sinasabi mo? 'Di ba? Oh, saan ka nakakita, mga kababayan, na isang senador na di umano ay ibigay na lang daw itong ano na ito, West Philippine Sea, 'di ba? Oh. Napakasinungaling nga, mga kababayan, napakasinungaling kasi sabi niya hindi raw niya sinabi 'yon, 'di ba? Wala raw siyang sinabing ibigay yung ano, kabuuan, 'di ba, ng Kalayaan Island Group. Oh. Eto, pakinggan niyo Commodore Tariel, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Oh. Kapitan, swear Oh. to the Constitution Oh. that we will defend the Constitution, Oh. all the laws, and orders, and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, Oh. kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapantayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ.
Oh, 'di ba? Ang gawin Ang natin linaw po niya para na. madali, Oh. i-give up natin yung KIG. Oh, Then, i-give up daw yung makukoordinate KIG. na natin lahat. Oh. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Hmm. Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan. Hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin sa China lahat yun. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayo, gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Oh, kami, Po kayo. Dapat nalaman nating lahat. kami, unang-una, no? Unang-una sa lahat, Marco Beta, concern naming mga Pilipino, sambayan ng Pilipino, na merong tatayo, 'di ba? Para sa sa kalayaan na 'yan, 'di ba? Na sinasabi mo ipamigay na. Oh, 'di ba? Ikaw mismo sa bibig mo na nanggaling, no? Na talagang na pro-China ka. Hindi namin maintindihan dito, Marco Beta, kung bakit ganid ka na na ipagtanggol ang China, no? Eh sinasabi mo merong wala namang mapa. Oh, sabi niya kasi walang mapa. Actually po, nag-submit na po, tapos na po 'yan. Kaya nga po nanalo tayo sa kaso na 'yan sa international law. At inano na po 'yan. Meron na pong pirma 'yan, okay? Sa sa national law, no? International law na sinabi na kailangan i-turn over na sa atin yung niyan, yung ng buong West Philippine Sea. Okay? Meron tayong mapa po, mga kababayan. Pero ang pinapakita kasi ng ng China panahon pa ni kopong-kopong na mga mapa. Okay? Yung hindi pa hiwa-hiwalay ang island ng China, mga kababayan. Oh, yun yung pinapakita Diyos ko, lang ba ang China noon 'di ba? Napakahirap na bansa at 'di ba? Sabi nga dahil nga sa mga kalamidad kaya nawawala-wala na yung mga isla, 'di ba? Oh. Ngayon, ang sinasabi nito ni Marcoleta, mag-submit daw tayo ng mapa panibago gumawa. Meron na ngang isinumite panahon pa ni Pinoy, nanalo na nga tayo sa tribunal noon, 'di ba? Na sa inabi na nga ng tribunal na supposed to be i-turn over na sa Pilipinas, inutusan nila ang China na wag na mangialam at i-turn over na ang West Philippine Sea, ang Kalayaan Group of Islands na i-turn over na sa atin para tayo ang mamamahala dahil mas accurate yung ating economic zone, sakop na sakop. Ito si Marco Beta, ipinipilit niya yung mga bagay na kabubuhan niya na siya lang yung nakakaintindi. Sa totoo lang, siya lang po yung nakakaintindi. Tapos sasabihin niya pa na, ito ba yung ipaggegera natin? Ito ba yung paglalaban natin? Diba? Malinaw na malinaw mga kababayan, natanga ito. Hindi naman tayo makikipaggera mga kababayan. Kaya nga ginagawa ng maayos na solusyon.
ginagawan po ng pakikipag-usap ng tama, 'di ba? Diskusyonan. Ito, ang propaganda ni Marcobeta, mga kababayan, at ng mga DDS supporter at ng mga Duterte Black, gera agad. Wala pong ganun, 'di ba? O wala pong ganun. Ito kasi si Marcobeta, mahina mabagal ang comprehension nito, mga kababayan. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Meron pong diferensya eh. Hindi po kukunti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEC. Sana mailipat sana natin. Ang Diyos lang makakagawa, no? Paano mo ililipat yung mga features na yung para ilagay dito sa lahat ng EEC natin? We cannot do that. Pagkatapos pag meron nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China, hindi po. I have been always for this country. And I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan, megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we? Ito rin ang tanong nun, Marcobeta. Yung hindi mo naiintindihan, ang tanong mo, anong benepisyo kung pagtatalunan or ilalaban natin? Ano rin ba benepisyo ng China sa tingin mo? May benepisyo din ba China kung ipaglalaban o ipanggegera nila yan? Makikipaggeran sila para dyan sa Kalayaang Group of Islands na yan. Diba? Ikaw ang sumagot. But balik natin yung tanong sa'yo. Naitanong mo ba sa China yan? Nasabi mo ba sa China yan in the first place? Ano ba mapapala nyo kung iaano nyo? Kasi yung mga reserve resources, naka-preserve na resources natin. Diba? Gas reserve. Yun yung sinasabi, mga kababayan. Maraming yamang dagat doon. Kaya yun yung gustong makuha ng China, yun yung pinagpapatayan nila. Na yun rin naman yung ating pinagpapatayan. Yun din yung pinaglalaban natin dahil magagamit ng ekonomiya ng Pilipinas yan. Diba? Na hindi maintindihan, same pattern din ang sinasabi niya. No? Ganyan po kabobo mag-internalize itong tao na ito. Yung pag nag-internalize siya sa kanyang utak, kala niya kompleto na. Kala niya panalo na. Okay, matalino na ako. Pero ang totoo, mga kababayan, lumalabas lang yung pagiging bias niya. Lumalabas lamang po yung pagiging pro-China niya. Tapos sasabihin mo, no, I'm not. Puta, bakit puro depensa ka sa China? Bakit ang bansa mo hindi mo depensahan? Diba? Huwag tayo magpaka-plastic, diba, mga kababayan? Alam natin from the very start kung Pilipino ka o hindi. Kung saan ka pinanganak. Ang dami, kahit tanungin natin yung mahirap dyan. Paano kung ibigay nga natin tong Kalayaan Group of Islands? Mayroon na naman na tipuhan. Pwede pala ito magte-take advantage na naman yung China. I-claim na naman nila yung isang isla na naman, magte-take over na naman sila sa ibang isla. Amin din ito. Total, binigay nyo naman yung una. Para hindi na tayo maggera, ibigay nyo na lang ulit ito. Parang gano'n yung gusto mangyari ni Marcoleta. Diba? Hindi niya naisip, pag-internalize niya ng mga bagay-bagay na, ito, dapat ito yan, China ito, sa ganito ito. Kasi matatalo naman kami sa gera. Ganun siya mag-isip kulang-kulang, mga kababayan. So, meaning to say, mga kababayan, kulang sa sustansya ang pag-iisip. Gain from this. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible natin gawin. Diba? Sinungaling, napakasinungaling. Lumabas
yung pagiging sinungaling ni Marcobeta. Sabay bawi siya kasi bakit? Lumabas yung pagiging pro-China niya, nagpasiklab siya kasi alam niya itong session na ito, mga kababayan, mapapanood ng China to. So, bibilib sa kanya Xi Jinping. Sabi, ito tao, aki gusto, ito aki bigay pera para election 2028. Ito takpo, ito ate support diba? Makikita ni Xi Jinping Kaya ito si Marcobeta, todo diba, depensa. Tapos biglang bawi na wala daw siyang sinabi. O pakinggan nyo rinig natin, may ebidensya ang GMA News, mga kababayan. Ayan recorded by GMA News na meron sinabi talaga si Marcoleta na alam ba yung pinag-aawayan natin? Ba't hindi na lang natin ibigay yan? Siya mismo nagsabi na ibigay na lang, isurrender na lang yung Kalayaan Group of Islands, di ba? Gain from this. What strategic motive can we gain from this? Always for this country. And I will always... What economic benefit? I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin sapagkat Wait lang. what strategic motive can we gain from this? Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. Sinabi mo na nga, 'di ba? Sinabi na niya, bakit hindi na lang natin i-give up? Tapos sasabihin niya, hindi ko naman sinasabi na i-give up natin. 'Di ba? Napakasinungaling Kasi nga nabash siya ng gusto ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino dito sa Facebook, YouTube, TikTok at kung saan-saan pa. To reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin sapagkat atin yung teritoryo pero sa tubig hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga Palusot na siya, di ba? Anong salita, sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko i-give up natin ang KIT. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po, kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yun. Teritoryo na natin yun dahil occupied na po natin yun. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun. Kaya yung nagsasabi po na, ayun po, dahil ina-advocate ko raw po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Sa bibig mo nang galing Diba? Sa bibig niya mismo nang galing. Tapos sasabihin niya, saan daw? Ganito katanga itong matandang ito. Ganito katanga itong senador na ito na niluklok nyo, mga kababayan. Kung sino man ang mga nagluklok dito, bumoto dito, naku po, Diyos ko, kawawa sa inyo Pilipinas kung magboboto ulit kayo ng ganito katanga na senador. Nabanggit na rin po kanina. Senador po kami daw. Kami po ay mga traitor. Paano po bang magiging traitor ang isang tao? Nililinaw lang po ang basihan na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea o di makiusap tayo. Tayo pa makikiusap tayo na ngayon nanalo Diba? Yung sinasabi niyang tubig, ang tribunal na nga nagsabi na diba, ang court, mismong international court na nagsabi na ito ay sa inyo. Kayo ang mag-ano yan. Tapos papalusot ka dahil bistado, dahil na corner ang putapeting na corner. Diba? Kaya itong tao na ito, ipakalat nyo itong balita na to, mga kababayan, dahil ito ay matindi ang impluwensya ng kabubuan nitong tao na ito. Buti na lamang merong mga ganitong nasa-save na video para katunayan. Tignan nyo, sinabi niya wala naman daw talaga siya, hindi naman daw niya talaga sinabi, pero sinabi niya nung bida-bida siya ron, diba? Bida-bida siya ron, diba? Tapos sasabihin niya wala siyang sinabi, diba? Gago. Gagaguhin niya sarili niya, diba? Hindi naman tayo gago na magpapagago. Tayong gago na matalino, diba?
Hindi kagaya niya, gago, bobo na, tanga pa, inutil pa, di ba? O, tuta pa, no, ni Xi Jinping. O, kaya, ipakikalat po itong video na ito para alam ng taong bayan kung sino ba ang traidor talaga sa bansang Pilipinas. Yung mga ganitong klase ng tao, nako, ganito iboboto nyo na politiko, pera lang ang habol sa Pilipinas. Nako po. Diyos mio Rudy, no? Oh, kawawa talaga tayo kung magboboto pa rin kayo sa next election ng mga ganitong klase ng tao. So, ayun, sana maikalat natin itong balita na ito na etong si Marcoleta talagang sobrang gulang. So hanggang dito na lang muna ang ating balitaktakan ngayong araw na to. Salamat po mga kabengkador, mga kabirador. Thank you so much sa inyong pakikinig. God bless and have a great one everyone.